Pagputok ng Bulkang Kanlaon, alamin natin ano-ano nga ba ang mga dapat tandaan matapos sa mga ganitong kalamidad. Kasama po natin ngayong umaga ang ating mga kapatid sa Philippine Red Cross, J. Lord Abrigado, Safety and Services Manager at Criselda Longa, ang Disaster Management Services. Good morning, mga kapatid! Good morning! Good morning! J. Lord at Criselda. Maraming salamat. Salamat po sa maagang pagising ninyo. Ito lang po, syempre mga katanungan natin para sa ating mga kapatid na nanonood, para po sa kanila, lalong-lalo na po sa mga nandoon sa Negros ngayon. Ano-ano po ba yung mga dapat tandaan matapos pong pumutok ng isang bulkan? Siguro sa Philippine Red Cross, tinitignan natin yung pangkalusugan ng ating mga kababayan. Lalo ang bulkan ay mayroong mga negative or secondary impact katulad ng pagsabog or yung isa po nating impact is ashfall. So meron tayong mga ashfall na na-monitor kahapon sa probinsya, lalo sa Baguio City at La Carlota and sa iba't pang munisipyo. So I think yung kailangan nating bantayan doon is paano ba maiwasan yung impact ng ashfall lalo sa ating kalusugan. Si Sir J. Lord, yung ating safety manager, he can give some tips kung paano maiwasan yung negative impact ng ashfall. For ashfall kasi mga kapatid, maaari tayong magkaroon ng eye irritation or skin irritation. At ang pinakamahirap dito is magkaroon ng respiratory effect sa atin, lalo na kapag na-inhale natin yung mga particles from the ashfall. Kaya importante na handa ang ating mga kapatid sa mga ganitong mga pagkakataon. Importante na magsuot ng face mask. Ngayon, unang-una. Ngayon may mga face mask tayo, no? Yung pinaka-ideal is ito yung tinatawag nating N95. So, kung maaalala nyo, ito po yung ginamit natin noong COVID pandemic. So, bakit ito yung pinakamabisa? Kasi ito ay nakaka-filter ng mga particles, 95%. Tawag dito, as small as 0.3 micrometers yung nafi-filter niya kapag ito yung ginagamit natin. Ngayon, hindi naman sa lahat ng pagkakataon available yung ating N95. Minsan ang ginagamit lang is yung ordinary mask or yung tinatawag nating surgical mask. Ito, yung may kulay. Ngayon, para maging epektibo ito, maaari natin siyang lagyan ng facial tissue. Yan. So, makakadagdag ito para mas maging epektibo yung filtration niya. Kapag nilagyan natin siya ng two-ply ng facial tissue, umaangat sa 70 to 90% yung filtration rather than wearing just an ordinary mask. Sir, i-follow up ko lang. For example, wala akong tissue na kagaya nito. Pwede bang doblehin ko? Dapat ba doble, triple? Gandang tanong yun. Oo. Yan. Maaari natin gawin yun, no? Pero kung talagang home remedy lang, walang available na mask, hindi tayo nakapaghanda, pero sana nakapaghanda, maaari tayong gumamit ng tela na basa para mas na-filter yung mga particles mula sa ashfall. Okay. Ano po yung mga kadalasang problema na nakakanasan ng ating mga, siyempre pag nag-alboroto, pag pumutok, nabanggit nyo nga po yung ashfall, dahil delikado yung sulfuric, di ba? Yes, yung amoy niya. Yung amoy niya, yung naamoy. So ano pa yung mga karanasan na, lalo na pag nangyayari nga po yun, at pati yung ano yung mga tamang dapat gawin, paglilinis at pag-aalis nito, yung mga dumi na particles yan. Ayan. Isa po sa mga ina-advise po namin sa Philippine Red Cross, pag may ashfall, ang kalamitang nangyayari is nasisira yung bahay. Bakit? Kasi yung mga ashfall naiipon sa bubong. So ang nare-recommend namin, pag okay na tayo sa barangay at pinayagan na tayo ng otoridad na bumalik, lalo nag-evacuate, pwede po nating walisin yon yung mga ashfall na yon para makaiwas po sa pagsira ng ating mga bubong at kabahayan. So ang otoridad naman po ay tumutulong sa paglilinis at pagkukolek ng mga ashfall doon sa mga kalsada. And for example po, yung last na pagputok po ng bulkan, meron po tayong reported na nagkaroon ng lahar flow. Yes. So yung lahar flow na po yun, syempre ang ginawa po ng ating otoridad and yung ating Philippine Red Cross, naka-ready din po yung payloader. Kasi hindi po dapat yun ini-stay sa kalsada o sa mga
sa lugar natin, sa mga sitio, dapat po nililinis po talaga yon at meron po yung mga talagang truck na kumukuha ng mga lahar flow. So alam naman natin ang Red Cross, nandyan po kayo lagi kahit sa anong kalamidad ang dumating dito po sa ating bansa. No? Pero particularly, ito pong pagsabog ng Bulkang Canlaon, no, sa Negros, ano po ba yung role natin doon? Ano po mga klaseng pagtulong, yung mga binibigay po natin sa mga affected residents doon? Yes. So ang Philippine Red Cross po, no, may Red Cross office po tayo sa Negros. Dalawa po yan, Negros Oriental at Occidental. Yung chapter po natin ay activated po no, kahapon po nung kanyang pagsabog. And agad-agad po yung ating mga volunteer on the ground is talagang na-mobilize. Sila yung nag-report sa atin, ma'am, may pagsabog na po dito sa La Carlota, sa Negros. At doon po natin nakuha na nag-i-evacuate na yung mga tao. So ngayon po, ang Red Cross po, meron po tayong ambulansya doon sa area. And minobilize po natin yun, naglagay po tayo ng welfare desk, first aid station, at ngayon po nagre-ready po tayo for food truck hot meals. So yun po yung bibigay po natin sa mga evacuees as of today po, no. And then ina-advise din po namin sa evacuation center or sa mga evacuees na dapat po talaga naka-ready yung go bag natin. Yes. Bakit po? Nung June pa lang po, no, meron ng mga preemptive evacuation at mga talagang pagsabog. So itong go bag po, Yes. Let's go over very Yes. quickly, Yes. ma'am. No? So, ang go back ay hindi kinakailangan mismong bag ng Red Cross. Yes, Pwedeng itong ordinary backpack or Yes. any bag na kasya ang lahat ng mga ito. Yes. So, we have the masks. Yes. Ito po, ano po ito? we have thermal insulator na mat. Saan po ba ito nabibili? Pwede ito mabili sa mga hardware or sa mga supermarket din. Meron din to. At ang function po niya na yan? Ay pwede itong gawing banig and Yes, of course nakaka-support din siya sa para maiwasan yung paglamig kasi lalo sa evacuation area walang masyadong So, pag may mga pansapin, no? senior tayo lalo, mga bata, Yeah. okay, and then? And then, of course, meron din tayong banig, moskitero, at blanket. Opo. And then, meron din tayo, of course, first aid kit. So, Yes. so, dapat ang pamilya, meron din tayong baon na first aid kit. Meron din dapat tayong personal na hygiene items. So, syempre, yung mga toothbrush, sabon, kalimitan hindi na ibibigay agad to. So, dapat ready ang pamilya po, no? Or alcohol, Yes. And then, of course, lagayan ng tubig. Kalimitan po sa evacuation center, wala tayong masyadong supplies ng water. Totoo yan. So, dapat All meron... drinking water. Oo, sa paunang araw, dapat may baon tayong tubig. And then, meron din tayong lagayan ng additional na tubig natin, lalo mag-stay tayo sa evacuation center ng matagal. And then, of course, yung mga ready-to-eat foods natin, mga Canned biscuit, goods. canned goods, yung mga ready natin mabuksan agad-agad. Yes. And of course, very important sa amin, dokumento. Ito yung laging naiiwan sa mga kabahayan eh. No? Oh, so ito pwede naman ito na kung meron silang designated na lalagyanan sa Yes. bahay, dun muna. Yes. And then pag aalis, saka na lang ilagay sa Yes. go bag. Kasi delikado rin ang mga Yes. titulong nakalagay sa True, go bag yes, na kalabas. opo. Tama po Pero yan. ito, ang laman nito, ma'am, ay titulo, birth certificate. Yes. Passport. Ito, no? Passport. Yung mga kinakailangan. Yes. Identification. Yes. Make sure lang na, kumbaga, parang waterproof Yes, no? yung tama. folder or envelope Yes. natin. Ito, ma'am, radyo. Radyo, Kasi di baterya. hindi laging merong Signal. Yan. So, of course, meron din tayong mga trash bag, kandila, and then flashlight kung anong pang kailangan ng pamilya. And then, of course, yung mga medisina or yung mga pangailangan ng kabataan like medical or mga milk or kaya mga gamot para sa mga senior, diapers, etc. or special medication, lalo na yung may mga asthma naman. Yes. Napakahalaga talaga na naghahanda. Yes. Then if you fail to plan, you plan to fail. Tama. So maraming salamat Thank po you, sa Ma'am inyo. Criselda, Thank you, Boss sir. J-Lord, Thank you. pati Philippine Red Cross, maraming salamat kay J-Lord Abrigado, Safety and Services Manager, at kay Ma'am Criselda Longa, Disaster Management Services. Thank you so much. Thank you so much. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.